Mabilis na tinalo ng bilanggo mula sa Japan ang paunang mga gwardya sa bilangguan. Ang ilang mga gwardya ay sumusubok na lumaban, ngunit siya ay masyadong mabilis at madaling nasupil sila. Ang babaeng bilanggo ay namangha sa husay ng presong ito, habang sinasabi ni Yuji na ang lalaking ito ay mukhang bida ng isang Japanese anime. Nagtanong ang bilanggo tungkol sa lokasyon ng warehouse ng mga armas, at itinuro siya ni Eugene sa kanang direksyon. Maraming beses nang nakita ni Eugene ang lahat ng pasilidad, habang kinakaladkad siya ng mayabang na kasama ni Songwoo. Sa tingin niya ay sinusubukan ni Hanho na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanilang pasilidad, ngunit hindi iyon mangyayari. Tinanong ng preso si Eugene at ang babaeng manlalaro, kung maghihiganti ba sila pagkatapos makaalis dito. Sinabi ng babaeng manlalaro na ang kanyang attachment sa guild na pinanggalingan niya, ay hindi sapat upang mamotivate siya na maghiganti sa necromancer. At saka, hindi niya kailanman nagustuhan ng guildmaster nila, na isang taong mapagmataas sa sarili. Sinabi ni Eugene na napakamakasarili naman niya, dahil ang kanyang guildmaster ang nagligtas sa kanilang buhay noon. Kahit na may nagawa itong masama, mabuti pa rin ang guildmaster sa mga subordinate nito. Sinabi pa ni Eugene na ang kanilang guildmaster ay isang taong karaniwang nakikita sa mundong tulad nito. Tinanong ni Eugene ang bilanggo kung anong uri ng pinuno ang kanyang pinaglilingkuran, at kung ang kanyang pinuno ay katulad ng kanilang guildmaster. Sinabi ng preso, bagamat hindi ito ang taong pinaglilingkuran niya, ang nag-utos sa kanya ang pinakamasama. Mabilis na pinatumba ng preso ang mga gwardya sa harap ng entrance ng warehouse. Ipinaalam ni Eugene sa bilanggo na ang mga armas na kinuha mula sa mga bihag ay nakatago sa loob. Ang babaeng manlalaro ay nasa sabik na makuha muli ang kanyang heroic bow rank, habang ang bilanggo ay interesadong hanapin muna ang kanyang espada. Ngunit pagkatapos buksan ang pangunahing gate ng bodega, nakita nilang naghihintay sa kanila sina Songwoo at Hanho, at kasama si Raiti. Nagulat ang babaeng manlalaro nang makita kung paano nalaman ng necromancer na sila ay darating. Mabilis na lumakad si Eugene patungo kay Hanho sa matulin na mga hakbang. Si Eugene pala ay isang daga na spy ni Hanho. Naasar ang babaeng manlalaro kay Eugene dahil sa pagtataksil sa kanila. Sinabi ni Eugene na ang isang ginoo ay hindi kailanman sasali sa mas mahinang panig. Inasar ni Eugene ang babaeng manlalaro, sinasabing ang World Free Faction ay binibigyan naman sila ng mga mag-agarang kagustuhan nila, at bakit pa siya aalis dito. Pinahahalagahan ni Hanho si Eugene sa pamamagitan ng pagpupuri sa kanyang katapatan. Tinawag ni Songwoo ang Japanese player sa kanyang tunay na pangalan, na si Suzuki Ren. Tinanong ni Suzuki si Songwoo kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan, at tinanong din siya ni Songwoo kung ito ba ang espada na hinahanap niya. Naglabas si Songwoo ng espada mula sa kanyang inventory. Lumiwanag ang mga mata ni Suzuki Ren matapos makita ang kanyang espada. Sinabi ni Hanho na ang espadang ito ay isang mahusay na item, dahil iniisip ito ni Suzuki habang tumatakas. Ibinalik ni Songwoo ang espada kay Suzuki, habang si Hanho ay naguguluhan sa kinilos ni Songwoo. Sinabi ni Songwoo na ibinalik niya ang kanyang espada dahil ayaw niyang tawagin siyang duwag. Pagkatapos nito, inutusan ni Songwoo si Raiti na labanan si Suzuki. Mabilis na binunot ni Suzuki ang kanyang espada at hinaranggan ang unang atake ni Raiti. Iniisip ni Hanho na hindi si Songwoo ang uri ng tao na mag-uutos na patayin ang isang tao, pagkatapos maibalik ang kanilang armas. Gumamit si Raiti ng deflection skill para ilihis ang sword slash ni Suzuki, at para makapunta siya sa likuran niya. Sinubukan ni Raiti na saksakin si Suzuki mula sa likuran, ngunit mabilis na inilihis ni Suzuki ang espada patungo sa kanyang sarili at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espada upang salakayin si Raiti. Paulit-ulit silang nagpapalitan ng mga pag-atake. Sinabi ni Hanho na ang espada ni Suzuki ay kamangha-mangha, at madali niyang naililihis pabalik si Raiti. Pero sinabi ni Songwoo na hindi ito isang kamangha-manghang sandata. Lumalabas na si Suzuki ay gumagamit lamang ng isang ordinaryong katana, habang si Raiti ay gumagamit ng isang boss monster weapon na ni-remodel ni Mr. Ino. Ang ordinaryong katana ni Suzuki ay dapat nabasag na sa impact lang ng espada ni Raiti, pero nagawa pa rin niyang sumabay kay Raiti. Pinaliit ni Suzuki ang impact ng may perpektong timing na mga anggulo at puwersa, sobrang kakaiba ang teknik niya sa mismong paghawak ng espada.
Nagsimulang mag-alala si Hanho tungkol kay Righty habang itinaas ni Songwoo ang kanyang kamay, sinasabing sapat na ang kanyang nakita sa ngayon. Upang mabilis na matapos ito, ipinatawag ni Songwoo ang kanyang mga skeleton mula sa abyss. Ibinagsak ni Suzuki ang kanyang katana, at pagkatapos ay sumuko bago siya ma-wrestling ng mga skeleton. Sinabi ng babaeng manlalaro na duwag ang pagpatay sa isang hindi armadong babae. At sinabi ni Songwoo na hindi siya kailanman nagsabi ng anumang bagay tungkol sa pagpatay sa kanila at hindi niya kailanman papatayin ang sinuman sa kanila. Sinabi ni Songwoo kay Hanho na siya na ang bahala sa lalaking ito. Sinabi ni Hanho na huwag siyang magkumpiyansa dahil mapanganib na tao si Suzuki, pero sinabi sa kanya ni Songwoo na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Hindi pumapatay ng tao si Suzuki, pinatulog lamang niya ang mga gwardya. Si Suzuki ay hindi maisip kung paano alam ng necromancer ang tungkol sa kanya. Tinanong ni Hanho si Songwoo kung ano ang nakita niya mula sa mga bangkay ng mga ninja, na nagpasigurado sa kanya tungkol kay Suzuki. Pagkalipas ng ilang araw, sa World Tree Faction, ginamit ni Songwoo ang kanyang kakayahan upang magpatawag ng 1 toneladang zombie. Lumipad ang isang wyvern na nilagyan ng pinakabagong taktik na mga armas. 2 pang modified skeleton wyvern ang sumama dito, habang lumilipad sila sa itaas ng 900 metro. Mula sa itaas, inutusan ni Songwoo ang mga wyvern na magpaputok ng kanilang mga armas sa lupa, at sa loob ng ilang segundo, ang mga zombie ay naging alikabok. Natuwa si Sergeant Kim dahil ang kanyang ideya ay paniguradong instant na tagumpay. Mayroong ilang mga issue sa pagmamodified, pero maaayos lamang ang mga ito sa lalong madaling panahon. Bukod doon, ang kanyang team ay magpapatuloy sa pagsasaliksik sa mga higanting undead skeleton upang sila ay mapahusay, at sa kasamaang palad, kailangan nilang sumuko sa pag-combine sa Thunder God's Maze sa mga wyvern dahil ito ay masyadong malaki. Hiniling sa kanya ni Songwoo na humanap ng ibang paraan para ma-equip ang Thunder God Maze, pero tinanggihan ni Sergeant Kim ang kahilingan ni Songwoo. Si Suzuki rin, nang masaksihan ang bagong lakas ng mga wyvern, ay iniisip na ang World Tree Faction ay talagang malakas. May malaking pagkakaiba sa impormasyong nakuha ng kanilang organisasyon, at sa kapangyarihang personal niyang nakita. Sa kabila ng pagiging maliit na grupo ng World Tree Faction, napagtagumpayan nila ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng kalidad ng kanilang ordinansa at ang synergy sa pagitan ng bawat mga gawain. Sinabi ni Songwoo kay Sergeant Kim na ipauubayan niya ang natitira dito sa kanya. At bigla na lang, may nangyaring emergency sa Korea. Mabilis na nag-click si Hanho sa notification ng event. Magsisimula ang isang war-type server quest sa pamagat na The First Korea-Japan Battle. Ang reward dito ay iaanunsyo, at ang goal ay kailangang manalo sa digmaang ito. Ang Korea at Japan, ang dalawang server na nagkaroon ng matalim na paghaharap mula pa noong unang panahon sa mundo, gaya ng inaasahan, nagpapatuloy pa rin ang kanilang puot sa makabagong mundo. Maibubuhos na ba ng dalawang server ang kanilang tunay na mga emosyon? May isa pang notification tungkol sa digmaang Japan at Korea, ang mga espesyal na patakaran ay inilagay upang lumikha ng isang mas kawili-wiling labanan. Ang mga nilalaman ay ang mga sumusunod. Una, ang kinatawan ng umaataking bahagi, na siyang Japanese server, at ang dumedepensa na Korean server ay maaaring magpalit at piliin ang combat event. Pangalawa, depende sa iyong personal na pagpipilian, maaari mong suportahan ang server ng kalaban at bibigyan ka ng pagkakataong lumipat sa server ng kalaban. Pangatlo, ang buong quest ay ipapalabas ng livestream sa mundo sa pamamagitan ng official channel. Tinanong ni Songwoo si Hanho kung na-check na niya ang Busan community, at sinabi ni Hanho na nakalimutan niya ang tungkol dito dahil sinabi nilang sila na lang ang magmamanage doon. Lumalabas na mayroong nangyaring pag-atake ng terorista sa Hwarang Guild. Ito ay katulad ng sitwasyon sa pag-atake ng terorista sa Yongdong Post Station ngayon, at umatras sila sa mga sekretong kuta dahil sa pinagsama-samang malakihang pag-atake ng mga Hapon. Galit na galit si Hanho sa Hwarang Guild dahil sa pagiging masyadong mapagmataas, at iniisip ni Songwoo na ang pag-ataking ito ay isinagawa ng magkasama ng Yamato Guild at ng Evolution Society. Para sa Hwarang Guild, tiyak na wala silang pagpipilian kundi iwanan ang base nila at umatras. Sinabi ni Hanho na ito ay isang panrehiyong labanan lamang, ngunit isinusulong ng server na ito ay isang buong labanan sa server.
Sinabi ni Songwoo na sa kasamaang palad, ito ay isang bitag na hindi nila maiiwasan. Ang gumawa ng larong ito na tinatawag na The Creator, ay binibigyang kawili-wili ito. Upang makahikayat ng isang malakihang digmaan, may official livestream channel ang digmaan. Mayroong kabuuang 7 milyong manunood dito. Kailangang makapili ng Japanese server sa unang kaganapan ng digmaan, ang all-out war, paghuli, at pagduelo ang tanging mga opsyon na pagpipilian. Nakangiti sa katahimikan ng Japanese player habang pinipili ang duel event. Pinili ng parehong server ang kaganapan ng pakikipagtunggalian. Ang representative ng bawat server ay dapat magtatag ng isang mahusay na mandirigma. Sa kaso ng hindi pagsunod dito, ang server ay bibigyan ng penalty. At para sa mananalo, isang buff ang ibibigay sa buong server. Si Songwoo at ang kanyang mga miyembro ay tahimik na tumitingin sa mga notification. Pinili ng Hwarang Guild ang tunggalian dahil maaari silang maghangad ng epic comeback sa laban, ngunit nag-aalala lamang si Songwoo dahil mukhang tiwala ang Yamato Guild sa kanilang individual na mga martial power. Si Chief Okita ay kakatawan mula sa panig ng Hapon, habang ang kakatawan sa Korea ay hindi pa rin nakikilala. Iniisip ni Suzuki na ito ang plano ni Sword Saint Akira matapos siyang ipadala sa Korean server. Nag-livestream si Chief Akira para magsabi ng isang bagay sa mga Korean server player. Sinabi ni Chief Okita na hindi siya interesado sa ibang mga leader ng Korea, at gusto lang niya ang Necromancer, na siyang pinuno ng World Tree Faction. Sinabi ni Okita Akira kay Songwoo na makipagkita sa kanya kung gusto niyang iligtas ang Korean server, at patutunayan niya ang kanyang kakayahan gamit ang kanyang espada, tulad ng daan-daang mga pinatay na tao mula sa Hwarang Guild, maraming mga manlalaro ang tumutuon sa Japanese versus Korean War, at ang kabuuang bilang ng mga manunood ay lumampas na sa 1 milyon. Parami ng parami ang mga maimpluwensyang tao sa buong mundo ang tumututok sa kaganapang ito. Mula sa panig ng Hapon, si Chief Okita ang kakatawan, habang si Warrior Jang Hyunmin ang kakatawan mula sa panig ng Korea. Ang warrior ng bawat panig ay dapat pumunta sa itinalagang lokasyon sa loob ng susunod na mga oras. Kapag nagsimula na ang tunggalian, ipinagbabawal ang iba pang mga labanan. Sa kaso ng paglabag, ang mga manlalaro ay automatikong hahatulan ng kamatayan. Ang mga larawan ng dalawang mga manlalaro ay inihayag sa broadcast livestream. Lumalabas na si Jang Hyunmin ang pinuno ng Hwarang Guild, at kumatawan siya para sa tunggaliang ito. Si Jang Hyunmin ay nasa ika-9 na ranggo sa Korean server, at isa sa mga malalakas na mandirigma na tumulong sa Raid Boss Monsters. Bagamat itinaas niya ang pinakamalakas na puwersa sa katimugang bahagi ng Korean Peninsula, ngayon ay malapit na siya sa isang dead end. Si Jang Hyunmin ay tila medyo asar sa estado ng kanyang guild. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Jang sa itinalagang lokasyon, ang dalawang mandirigma ay nagkaharap. Si Chief Okita Akira ay mukhang hindi humahanga kay Jang. Ipinaalam sa kanya ni Jang Hyunmin na siya ang pinuno ng guild na palihim nilang inatake, at paparusahan niya sila ngayon at ibabalik ang lahat sa dati. Tinanong siya ni Okita Akira kung siya ba ang number 1 sa Korean server. Hindi alam ni Jang kung bakit ganoon katanga ang tanong niya. Si Chief Okita Akira ay bumunot ng kanyang espada at sinabi kay Jang na bibigyan niya siya ng walang sakit na kamatayan, dahil siya ay isang kapuri-puri na tao na nag-alay upang iligtas ang halos nawasak na organisasyon. Ngunit sinabi pa sa kanya ni Okita Akira na siya ay masama sa pagtupad ng mga pangako, at marahil ang pagkamatay ni Jang ay magiging karumal-dumal. Sinabi ni Akira na gusto niyang putulin ang paa ng mga tao. Sa sinabing iyon, nagsimula na ang labanan at mabilis na pinalakas ni Jang ang kanyang sarili. Na-enhance ng kanyang skill ang kanyang armor defense, vitality, at holy protection. Ang isa sa kanyang mga miyembro sa guild ay nagsabi na ang kasanayang ito ay tinatawag na Paladin Full Buff, at ang kanilang guildmaster ay nasa tagumpay na nalandas mula sa simula pa lang. Tinanong siya ni Chief Okita Akira kung tapos na ba siya o dapat ba siyang maghintay ng kaunti pa. Sinabi ni Jang na siya ay matatapos sa sandaling mahuhulog niya ang ulo ni Okita Akira. Sinabi ni Chief Okita Akira na ang linyang iyon ay medyo luma na, at isa iyong pangarap na hindi makakamit ni Jang. Mabilis na sumugod si Jang patungo kay Okita Akira gamit ang kanyang divine slash skill. Ang dalawang swordsman ay nagsasalpukan sa isang galit na labanan.
Ginamit ni Okita Akira ang Island Wind skill, pagkatapos ay pinalihis ang pag-atake ni Jiang gamit ang isang deflection skill. Pagkatapos ay ginamit niya ang pagkakataong ito upang gamitin ang lightsaber na kasanayan, pero na-manage ni Jiang na pigilan ito sa kanyang sarili at sa kanyang depensa at willpower. Gumamit si Jiang ng isang legendary na espada na may overwhelming na lakas sa pag-atake upang makasabay kay Akira. At salamat sa kanyang makapal na armor, napipigilan niya ang maramihang mga pinsala, at kailangan niyang tiyakin rin na kaya niyang patamaan si Akira kahit isang beses. Ngunit bago niya magawa ang mga ganoong bagay, siya ay naputulan na ng ilang mga bahagi. Ang kanyang mga miyembro sa guild ay nagulat habang nawasak ni Okita Akira ang matigas na armor ng kanilang guildmaster. Pagkatapos ay tinadtad ni Okita Akira sa maliliit na piraso si Jiang Hyunmin. Si Jiang Hyunmin ay namatay na may maraming dugo na bumubulwak sa kanyang mga bahaging piraso. Hindi nasisiyahan si Okita Akira sa labanang ito dahil natapos ito kaagad. Sinira lang ng Korean ranker na ito ang kanyang gana. Isang victory buff ang ibinigay sa mga Japanese player, na nagpapataas ng kanilang lakas sa pag-atake sa loob ng 2 oras ng 30%. Sinabi ni Chief Okita Akira sa Necromancer na makinig ng mabuti. Siya ay maghihintay habang papatayin ang mga natitirang Korean player, at dapat siyang mahanap ng Necromancer bago siya ulit magsagawa. Magsisimula ang libreng battle event na tatagal ng 2 oras. Sa sinabing iyon ng window notification, sinimulan ng mga Japanese player na patayin ang mga Korean player. Parehong naiinis at galit na galit sina Hanho at Songwoo sa kanilang nakita. Sinabi ni Hanho, yun na yun, ang tunggalian sa pagitan ng ranker ng Korea ay natapos ng napakabilis. Ipinaalam ni Spearman Kyungso kay Songwoo, na nakatanggap sila ng mensahe mula sa Liberation Guild. Gumagawa sila ng mga plano bilang paghahanda sa posibleng pag-atake nila sa Busan, at parang gusto rin nilang isama dito sila Songwoo. Iniisip ni Songwoo na sa isang depensibong paninindigan, ay hindi nila mapipigilan ang puwersa ng mga dayuhan na patuloy na umaatake. Sinabi ni Songwoo kay Spearman Kyungso na ihatid ang kanyang mensahe na malapit na siyang makarating sa Busan, kasunod ng imbitasyon ni Okita Akira. Naguguluhan pa rin si Songwoo kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng ilang oras sa World Tree Faction, dumating ang isang panauhin upang makita si Songwoo. Ang panauhin na ito ay pinuno pala ng Hunter Company, at pumunta siya rito upang ipaalam sa Necromancer na natapos na niya ang kanyang kahilingan. Sinabihan sila ni Songwoo na kumilos agad, at iniisip niya na ang mga item na ito patungo sa Busan ay dumating sa tamang oras. Samantala, sa punong tanggapan ng Liberation Guild, sinabi ni Prosecutor na kailangan nilang labanan ang mga dayuhang player na sinusubukang impluwensyahan ang kanilang server. Inutusan niya ang kanyang mga team leader na ipatawag ang kanilang mga subordinate, at pakilyusan ang lahat ng mga kaalyado upang sila ay makatugon kaagad kung sakaling magkaroon ng emergency. Dapat silang maghanda upang makarating sila sa Busan sa kanilang sariling plano. Kung ang Hwarang Guild ay magtatagal sa kanilang defense line base ng sapat, maaari nilang mapanatili ang defense line ng magkasama. Nagsalita si Harry Potter na may kulay lila na buhok, kung makikipag-ugnayan ba sila sa Hwarang Guild. Ang Hwarang Guild ay kanilang kalaban dahil sila ay mula sa faction ng mga Diablo, at hindi nila dapat tingnan ang isyong ito bilang nasyonalistiko. Kailangan din nilang isaalang-alang ang mga nasawi sa digmaan laban sa mga Devil faction. Sinabi ng prosecutor na hindi ito ang oras para makipagtalo tungkol sa mga faction. Ang system talaga ang problema, parang dinadala nito ang Korean server sa pagkawasak. Sinabi ng isang babaeng leader na ang sistema ay nagkaroon ng maraming isyu sa pagsisimula ng worldwide quest. Sinabi ni Min Hwa-song na ang mga malalakihang quest ay pinipilit ang negatibong pag-uugali sa Korean server sa loob man o labas, at upang makasurvive ang mga ito, kailangan nila itong mapanatili sa Korean server. Iminungkahi ni prosecutor sa kanyang mga kaalyado na ipaalam sa mga miyembro ng Devil faction na sasali sila sa Busan, at si Wi Jong-buo ay sumuko na sa kanila. Ang prosecutor ay palalampasin sila mula sa pagkakakulong at handang bayaran sila ng tamang presyo. Humihiling ang prosecutor ng kooperasyon mula sa lahat ng Korean clan leader na naririto, para makaalis sila sa mapanganib na sitwasyon, at lahat ay sumasang-ayon sa mungkahing ito ng sabay-sabay.
Walang ideya ang prosecutor kung bakit dinadala ng system ang Korean server sa isang sulok na parang biktima. Maaaring dahil nasa server na ito ang ikatlong faction, at sa pagkakataong ito, kailangang magsanib puwersa ang faction ng Anghel, Diablo, at ng World Tree sa Korea. Ang pakikipagtulungan ng bawat manlalaro na hindi tumitingin sa kanilang faction, ang layunin ng prosecutor. Bago pa niya masabi ang anumang bagay, isang espesyal na quest ng Angel Faction ang lumabas. Isa itong assassination-type quest na pinamagatang, Find Glory in Chaos. Ang layunin ng quest na ito ay patayin si Songwo. Rank points ang ibibigay bilang gantimpala. Habang sumisiklab ang laban sa pagitan ng Korea at Japan, ang server ng Korea ngayon ay nasa isang crucial na kaguluhan, na isa ring perpektong pagkakataon para sa kanila na matapang na patayin ang mga bulok na bahagi. Kailangan nilang sundin ang mga utos at ihanda ang kanilang mga espada. Sa kaso ng hindi pagsunod, ang mga rank points nila ay mababawasan. Kapag naipon ang mga paglabag, ang manlalaro ay maaaring hindi makasama sa iba't ibang benepisyo ng faction. Iniisip ng prosecutor na kahit sa mga mahihirap na panahon na ito, gumagawa pa rin sila ng mga kaduwagan na tulad nito. Ang quest na ito ay hindi nakakatulong sa anumang paraan upang makamit ang layunin na kanyang hinahangad. Nung dati pa, nang sirain ni Songwo ang estatwa ng Anghel, napagtanto ng prosecutor na hindi magiging maganda ang wakas na makukuha nila sa pamamagitan ng pagsunod sa mga quest ng mga Absolute Race. Ang mga Absolute Race ay parang kadena ngayon na pumipigil sa mga manlalaro na gumawa ng anumang bagay na mabuti.